Ang loud sa akin ay di maingay. Welcome sa Loud. Ako po si Wendy. Ako po si Renwy Nadella. At syempre, Ngayong episode na to, kasama namin ang isa sa pinakamayaman sa looban ng Taguig. Yung pinakamalaking lupain doon. Tropa namin to. Bahista siya ng bandang Adminus and Escalera, at siya yung owner ng isa sa pinakamalaking sound system dito sa atin, ang Yublar. Binibuild up nga kita. Teka lang. Si Joseph Dionisio, ang aming kaibigan. Yeah. Yan. welcome sa Loud. Welcome sa Loud. Yun. Alright, sige. Unang tanong namin, yung mga early musical influences mo nung bata ka, ano yung mga pinapakinggan mo nun? Ba yun? 90s? Nirvana. So sa grunge ka na nag-upisa? Grunge talaga yun eh. Silverchair. Pero nakikinig rin ako ng mga nun 70s, Tower of Power, Beatles. Pero nakikinig din ako ng ganun. Basta halo-halo eh. Pero yung influence talaga or yung yun, Nirvana talaga. Guns N' Roses, Metallica. Yan, yung pa sa mga kaka-age na yan. Anong edad mo nun? Ano ba? Grade 6 to first year yan eh. Grade 6, okay. Ganon. Grade 6 to first year yung ano ka na yan eh. Ilang taon na ba ako nun? 3? 3. Accelerated ka. Ikaw pala yung scientist. Kaya ako tinawag na scientist kasi first year high school ako, 3 years old na ako nun. Ikaw ang original na scientist. Isa sa mga magagaling na taong pinanganak sa mundo, di ba? Joke lang. Genius eh, no? So yun, Grunge, Nirvana, yun yung una mong talagang yan, yung album mo. nung In Bloom, di ba? Sa Guns N' Roses, yung Illusion, mga ganun. Pero nung time na yun, naisip mo rin ba na magbanda? O nakikinig ka lang talaga, ini-enjoy mo lang? Hindi, nung actually, nung grade school, na ako eh. Nasa drum and bugle. Okay. So, snare drum ako nun. Meron akong kapitbahay doon. Tinuruan ako nung mag-snare sa amin doon. Sabi niya, sumali ako sa drum and bugle. Doon nagsimula yung pagiging musician. Sa drum and bugle talaga. Drum and lyre. Actually, drum and lyre. Hanggang sa nag-aaral ako ng marching band. Trumpet ako noon. Blowing. Ang hirap. Hirap tunugin nun eh. Nag-trumpet ako noon. Nota talaga. Kasi meron doon. Kasi dati uso sa bawat barangay or city, meron kang musiko. Oo. O yung mga musiko. City band, gano'n. Nag-aaral ako noon. Masaya, syempre. Natututo ka sa music talaga eh. Di ba? Natututo ka ng nota, natututo ka ng, tapos marami kang kaibigan. Di ba? Siguro doon nag-early yung pagiging musician doon. Yung sa band. Okay. So yung sa sa banda nyo na yon, trumpet ka. Kami yung mga nagpaparada. Kunyari may piyesta or patay or nabuhay. Basta sa pwede mong tugtugan sa... Experience ba kayong patay na nabuhay? Wala pa naman. Puro patay. Ganun. Tapos piyesta. Marami piyesta. So, tapos concert. Yung mga konserto sa plaza. Ganun. Kami yun. Tugtog ka ng mga overture, classical. Basta iba-iba eh. Marsha, ganun. Doon nag-umpisa talaga. Tapos, paano ka nag-shift papuntang bass? Actually, from trumpet? From trumpet, gitarista muna ako. Okay. Oo. Grabe. Nung high school, gitara, ganun. Natuto mag-gitara. Hanggang sa, uso na yung pwesto nun eh. Di ba, yung bar, di ba? Tutugtog ka sa bar. Tapos, kikita ka ng 500. Actually, yung unang kita ko 150 lang eh. Tapos may pansit, may galunggong, di ba? Ganun lang ang nun eh. Anti-up nun eh. Oo, sa amin nga. Variety band? Variety band? Variety, Okay. Variety, R&B, danceable. Ganun. Doon tumakbo yung yung musika nun eh. Sa gitarista ako nun. Ngayon, biglang lumayas yung gitarista. Ay, yung bassista. So, walang magbabaho. Walang mag-bass.
na ako. Sabi ko, sige, mag-ship na ako sa base para tumuloy lang tong grupo. Kuha kami. Teka, ilang taong ka nun? Ano na ako niyan college, first year college. Kaya. So, habang nag-aaral ka, nag-variety band ka din? Oo, tugtog yun. Walang tigil yun. FYI lang din, no, sa mga... Buong buhay ko, tugtog talaga FYI sa mga nanonood, si Joseph po yung isa sa mga pinakamagaling na bahista. Uy, hindi. Hindi. So, karamo lang. Oo. Wala yun. Okay lang yan, pero panoorin niyo yung banda nila. Maroon lang po. Escalera. Yan, lumilipad. Yan. Hindi naman. Garagabi naman. Hindi, kasi kinukuha din namin to si Joseph sa agaw-agimat pag wala kaming bahista. Pag wala na silang makuha. Nagsading hindi pwede. Yan. Itong sessionista namin. Kaya alam namin kung gaano kagaling. So anyway, yun. So college ka, nagva-variety ka na. Oo. Nagbe-bass ka. Tapos trumpet player pa rin ako noon. Pero yung maganda rito, nung, di ba, nag-marching band ako. So, notes, ganun. Yung, ko doon, scholar ako noon nung college. Ano bang kurso mo? Music? Hindi, ako noon, nung sa JRU pa noon JRC. Jersey. Sa Mandaluyong. Tawag nilang Hopia, di ba? Ako noon, scholar. Yung, kunyari, may NCAA. So, kami yung tutugtog doon. Libre yung, yung tuition fee mo. Ang babayaran mo lang doon, miscellaneous. Okay. Ngayon, gagawin ko, kukunin ko yung pan-tuition, magagalit sa akin si nanay. Babayaran ko lang, miscellaneous. Hindi mo sinabi na scholar ka? Hindi pa rin na si nanay. Baka alam na siguro niya yun. Sa buong pag-aaral mo, alam niya. Nagbabayad ka ng tuition. Pero binabayaran ko lang doon, 1,000. Parang 1,000 lang. That, babayaran mo doon, parang mga, 8, 9, ganun pa lang ang tuition nun Yung kinuha ko yun. Libre ko nun. Libre. Hanggang sa... Pero mahirap din kasi pag nasa NCAA ka, yung trumpet ko, siyempre puro blowing, di ba? Oo nga. So, puro fanfare yun. So, malalakas yun Tapos puro cheering yun. Cheering ganun. Sabi ko, nahihirapan ako mag-trumpet Balik ako sa snare. Di ba? Mas madali. Mas madali yun. Kaya may nota din ba yun? Meron. Okay. Actually, ang notes ng snare at trumpet, pagbabasahin mo siya parehas lang. Okay. Kung paano mo siya babasahin. Kunyari, 8 note, pop, pop. Ganon din sa snare yun. Pero yung sa trumpet, may position lang. Constant. O kunyari, do, mi, ganon. O sa 5 yan Oo. O nandito yung do, nandito yung mi, ganon. Sa snare, diretso lang yun. Nandun lang sa taas. Okay. Di ba? Nakakita mo gano'n. Tapos pag sakit, di ba? Nasa ibaba. Tapos cymbals, meron sa may ganon. Ayun. Pero galing, yung pagbabasa mo ng nota, ano yun? May formal education talaga yun? O doon lang ako natuto. Doon sa drum and doon lang ako natuto sa namin. Sa community. Sa community. Hindi talaga ako conservatory Actually, pero yung mga maestro namin, yun pero magagaling talaga yun. Mga maestro. Iba-iba Hanggang sa na-enhance na may nakausap kang conservatory, may nakausap kang ganitong tao, may nakausap kang ganitong maestro. Iba-iba na yung learning. So, pagsasama-samahin mo ngayon yun. Di ba? So, sumali ka din sa iba pang mga musiko? Oo, natatawag din ako. Ini-import ka? Naks. Hindi naman. Actually, hindi ini-import Gusto kong sumama. Kasi gusto kong matuto. Okay. Sa mga instruments na hinawakan mo, ano yung masasabi mong pinakamagaling ka? Alam namin magaling ka talaga sa bass. Pero ano dun sa, di ba tatlo? Trumpet, gitara, tsaka yung bass. Saan talaga yung Alin yung sobrang gamay na gamay mo? Hindi ako gumaling sa lahat Hindi. Sabi ko na nga Hindi ako gumaling baka naman gumaling ka sa lahat. Parang tama lang yung skills lang din sa lahat ng instrumento. Hindi talagang master na gano'n. Pero nung nagta-trumpet ako, solo trumpet ako noon. Di ba? May solo first, second, third. So ito yung voicing yan So ito ako, nasa solo ako. Ano pa lang ako noon grade 6. Nag-solo na ako noon. Concert ng bayan yon. So ako yun, concert. Yung talagang classical concert. Nandun ako sa gitna nagsasolo. May masterpiece ako na ginawa ng maestro namin na para lang sa akin. So ibig sabihin, magaling ka talaga, di ba? Yung piece na yon, ginawa niya lang para sa akin. Galing. Kaya mo ba tugtugin ngayon yun?
Or meron kang video ng performance Wala, mo? yun ang masama eh. Wala pang video. Pero kaya mo pang mag-trumpet na ngayon? Siguro pag bumalik. Kaya ko pa. Kasi dati sa Agaw Agimat, nagkaroon din kami ng horn section for a while, mga ilang taon lang. Tapos may trumpetista kami. Tapos pag nagre-rehearse kami sa bahay, tinusubukan ko yun, hindi ko mapatunog. Oo nga. Wala talaga, wala. Sabi ko, napakahirap nitong instrumento na to. Oo, parang ang hirap niya, yung mouthpiece nun eh. Parang wala. Mouthpiece, bilib ako dun sa mga nagka-trumpet talaga. Yun. Oo. Mapatunog pa lang, wala pang nota yun, hindi ko nga mapatunog, napakahirap. Kaya yun. May technique eh. Oo. May technique yun eh. Pero matagal mong inaaral yun, yung mga yun, yung trumpet halimbawa. Grade 6, sabi mo. Ganun. Pero saglit lang eh. Nung matuto mo na yung mga basic na kunyari, hindi ka pa ipapaihip nun eh, yung maestro namin, kunyari, mag-aaral ka. Ano gusto mo? Saxophone. Ano gusto mo? Clarinet. Gusto mo trombone or trumpet. Hindi ka muna pahahawakin ng instrumento na niya. Hanggat hindi ka natututong magbasa. Or balor, yung tinatawag nila. Balor. So, aaralin mo yung from basic to mid hanggang sa mahirap na yung nota, hanggang sa may rest ka na, di ba? Ngayon, pag okay na yun, pag okay ka na magbasa, ngayon, tsaka ka palang pahawakin ng instrumento. Ano yung gusto mo? Ito, sabi ko, trumpet gusto ko. Yan. Taon ba inaabot yun? Bago ka makapagpatunog na ng trumpet? Hindi eh. Actually, mga ibang bata, pag pinaghawak mo ng trumpet merong napatunog agad eh. Talaga? Oo, may ganun eh. Natural, yung mga natural na may ganun eh. Oo. Tsaka yung talagang, mayroong ibang perfect pitch talaga. Alam ito, ang galing nitong tono nito, ang galing makinig ng nota nito, ganun, may mga ganun eh. Pero nung nagbanda ka, ano na kagad? Bass na kagad yung hawak mo? Hindi, gitara. Gitara. Gitara, ano. Anong unang... Sa grupo sa grupong... Yung sa variety. Gitarista ako nun. Tapos after nung sa variety, ano na yung sumunod na banda mo? Sa banda, ano ba? Ayun na, tinawag na ako nina, papunta na sa... Sa Forcy Katuna. Paano ka napasok na sa Forcy Katuna? Buo na sila nun. Buo na sila nun eh. Si John, si Wally, si Albert, tas si Chubby, drummer ng Session Road. Si Chubby. Siya pa driver na. Kasama pala siya so yun yung original. Siya yung original. Okay. Tas ngayon, etong si Albert, yung, si ano yan eh, puro pesto kasi si Albert. So hindi siya makaganap ngayon dito sa sa Forcy Katuna. So, kailangan ng kapalit. Na-repair ako ng isang tropa, kumpare ko si Jeboy. Tapos isa, sabi niya, sige, subukan nga natin si Manok. Manok nga tawag sa akin nila eh. Ba't nga ba Manok yung tawag sa'yo? Manok? Oo. Saan ka tinawag na Manok? Doon pa sa family mo or doon na sa eksena? Doon na sa sa family yan eh. Okay. Kasi ang tatay ko, Manuel. Analito. So, ang pang-inis doon, Manok. Diba? Pag tinawag ka Manny, Manok. Talaga? Ang pangalan ko, Joseph. Layo naman sa Manok na, di ba? Oo nga. Pareho kayong Joseph. Yun. Tinawag ang airpot ko, Manok. Ngayon, pag nakikita ko ng mga tropa ni tatay, yung pala si Manok yun. So, nakagisnan na yun yung na yung tawag na yun, sa Manok na rin. So, kahit sa eksena ng banda, Manok din ang alam nila. Pati rin sa sound system, Manok din. Sino na lang yung tumatawag sa'yo ng Joseph? Kayo. Hindi. Manok. Hindi, marami naman. Pag yung seryoso, Joseph yung mga kliyente, di ba? So, seryoso kami. Ngayon matatawanan tayo, Manok na tawag namin sa'yo. Okay. Pero yung transition mo from variety band to Forcy Katuna, ano yung difference? Ano yung naging difference niya? Anong adjustment ang ginawa mo doon? Kasi show band, variety, di ba? Tapos original songs. Malayo yun sa paggawa mo ng kanta. Doon muna tayo sa positive. Malayo yun eh. Ang maganda rito, pag kumagawa ka ng sarili mong arrangement or kanta, iba yung pakaramdam mo sa sarili mo. Di ba? Kahit ikaw, alam mo yun. Pag sinulat mo, ginawa mo, inarrange mo, iba yun. Tutugtugin mo. At pinapakinggan ng ibang tao. Iba yun eh. Unlike na nagko-cover ka. Cover band ka, di ba? Alam mo yan, Breathless. Alam mo yan, Sweet Child. Di ba? Halos lahat nakakaalam eh. Tapos, iba yung ginawa mo, natutugtugin ng ibang tao. Iba yun. Sarap sa pakiramdam. So, sa Forcy Katuna ka, unang tumugtog na sarili mo na talaga, hindi na si Pera?
Oo, yun. Yung sarili mo na talagang baseline ng ginagawa Pero mo. dati nagsusulat ako nun eh. Ng original? Oo, meron ako mga sulat nun eh. Pag yung nalulungkot ako, pag gusto ko magpakamatay, yung isusulat ako. Pag manong puno ka ng problema, di ba? Hindi, joke lang. Napapakamatay sa'yo ng buhay ko. Oo nga naman. Pag yung ano lang, kanyari, tayo na nakakalungkot sulat ako. Yung mga lyrics talaga? Oo, meron ako nun. Pati areglo. Talaga? Oo, meron ako sulat dati. Nagawa nyo? Nabuo? Hindi nga eh, yun nga eh. Pero dapat nga ipapasok ko rito sa Forcy Katuna. Oo. Kaya lang iba na yung ano eh. Iba si Forcy Katuna, si Katuna 90s siya. Oo. 'Di ba? Eh mga sinulat ko malulungkot eh. Parang emo. Diba? Parang nawalan ka ng 100 sa sa wallet, 'di ba? Wala ka pang pera. Kala ko sobrang lungkot naman 'yan. Wala na akong pangyosin, wala pa 100. 90s na 90s lyrics yun ah. Ganun, 'di ba? Ganun. Eh 100 mo malaki na 'yun. Oo 'Di ba? Ba't di mo gawin 'yan? Oo nga, may lyrics, nasa iyo pa yung lyrics wala mo. na. Kaya mo i-record yan, ikaw mag-guitar, ikaw mag-bass, di ba? Tapos i-drums kompleto mo. ka na eh. Pero hindi ko na magawa yan. Sobrang busy na rin kasi sa Bagay. trabaho. Pero yung naka-release kayo yung sa Forcy Katuna ng original songs album. nyo, na-record, meron. album yun. Yun. Nung ginawa namin albums na gawa yun, nyo? Hindi, isa lang. Isa lang. Pero diretso yun. Nung ginawa namin isang album talaga. Kasi sabi ni John, dapat isa lang eh, dalawa ganun. Parang single-single lang ganun. Sabi ni John. Ang daming sulat ni Wally. Pag may bibigay si Wally ng sulat, iba pa yun. Iba pa ang areglo niya. Katulad nung Angkas, love song yun eh. Ang lumabas parang 90s pa rin yung na-rap ng pumasok eh. Kasi si John, pag nagbigay ng linya, iba rin eh. Paano ba yung songwriting process nyo? Ganito yan eh. Susulat si Wally. Okay. Ito yung So, lyrics muna. Lyrics muna. Ito yan. Sabi niya, ito yung sa babasahin ko. Tapos yan. Paparinig niya sa akin. Ito. Sabi ko, pangit yan eh. Siyempre, hindi ka mayabang. Sasabihin mo, pangit yan. Hindi, sasabihin mo yung totoo eh. Hindi, joke lang, Maria. Sabi ko, parang hindi ganito Ganito. Ito gagawin natin. So, magbibigay ako si Wally, bibigay niya yung root. So, sasaliwain ko yon. Hindi naman pag sinabing, pag-bass ka, GG eh. Di ba? So, hanapin mo yung saliwa nun eh. Yung pwede mong gawin dun sa G, sa family nun eh. Kung ang family mo, C, di ba? O anong family niya? Mi, Sol, Si, Re, di ba? Yung mga ganun. Science na yan scientist hindi ka pala eh. ano mo yung Lupit, tapos yung yung pagkanta. Tapos sasabihin ni John. Ito linya niya. Ganyan. Tapos pagdating ng adlib, wawasakin ko na naman yung accordion nila. Ganun ako eh. Kasi ayoko nung GBCD, di ba? GBCD. Or A, E minor, F sharp, D, ganun. Minor, 7, ganun. Pagbibigyan ko ng adlib parts si John, alam ni John yan. Siya nga pala. Si Doon John sa mga nakim si John, si Ellie G. Si Ellie G. Ayan yan. Alam ni John yan. Sabi ko, pag-a-adlib ka, hindi tayo sa G. Dito tayo. So, mas mahirap. Hindi, dito tayo sa family niya. Okay. Di ba? Ito yung ibabaksak. Kaya mas minsan magiging dark yung music. Diba? Nagkakaroon ng ibang kulay. Mas matamis, mas magiging grandioso, di ba? Kaya pala ibang klase yung areglo nyo eh. Kahit sa eskalera ngayon, di ba? Pakinggan mo yung yung tawag dito, yung traffic state of mind. Iba-iba yun. Tsaka di ba may mga banda tayo napapakinggan na parang simple yung words pero yung bassist, yung bassist iba yung areglo, parang lumalayo siya dun sa kanta. Ibang klase. Kasi yung bass, alam natin, bass at drums, yan ang dikit. Yan ang hindi pwede maghiwalay. Yes. Di ba? Kahit saan ka pumunta, kahit sa Imbornal ka pumunta, susundan kita. Ganun. Di ba? Kahit sa impyerno ka pumunta, hindi, dapat dikit tayo eh. Di ba? Meron mga part na hiwalay na talagang pwede mong hiwalayin yon. Pero at the end, eto. Di ba? Yun yung bass drum eh. Ngayon, itong accordion ng gitara, yan, pwede ka maghiwalay dyan, pwede tayo magsusuntukan dyan paggagawa ng kanta, di ba? Ganun.
Ganon kami gumawa ni na Wally. Pero yung ganung proseso, hindi naman kayo umabot sa punto na parang nagtatalo na kayo. Halimbawa sa sobrang, parang pinapahirapan niyo yung Meron. Madalas. Si Wally, madalas magreklamo yan. Tayo na, hirap-hirap na to. Oo, pahirapan mo pala. Di ba? Tapos yung drama namin, si JC yan. Oo. Pero si JC, kabit na. Kabit kayo. Sobra. Kahit sa kami ang punta nun. Kahit yung lubog na sa problema yung tao na yun, nandun pa rin ako. Tunay na kaibigan. Hindi, ganun. Hindi. Kasi pag tropa mo, pag banda kayo, syempre. Oo, syempre, pamilya. As family mo na yun, yung band mo. O second family mo yan. Kaya nga sa pagbabanda, di ba, hindi lang yung skills yung tinitingnan mo eh. Kung paano mo siya, kailangan makasama mo muna, di ba, para malaman mo kung talaga bang, kung parang sa family mo, wini-welcome mo siya eh, di ba? Walang kwenta yung pagbabanda nyo kung wala kayong pagmamahal sa isa't isa. Parang ka nagsushotata niya talaga niyan, di ba? Walang kwenta yun. Tigilan mo na yung pagbabanda mo kung hindi mo mahal na yung isa't isa. Tama. Tama yun. Kasi sooner or later magka-clash kayo kung hindi nyo. Kasi kung halimbawang family kayo, kung magkaroon man kayo ng mga problema, katulad sa family, bibigyan nyo ng solusyon eh. Hindi nahihil yun eh. Oo. Di ba? Nahihil yun. Nasosolve siya. Pero kung hindi family yung treatment yung sa isa't isa, pag nag-away kayo, magka-away na kayo, hiwa-hiwalay kayo, siraan, di ba? Yun yung sobrang lalim na ng pag-aaway nyo. Sa banda, ganun din yun. Kaya sa umpisa pa lang dapat talaga. Love na. Second na lang yung skills eh. Di ba? Tapos from Forcy Katuna, gaano katagal kayong naging Forcy Katuna bago kayo nagpalit ng pangalan na naging Escalera? Ano ba? Siguro mga 2 taon, 3 taon kami tumatakbo niya ng Forcy Katuna. Hanggang sa, yung nga, katulad ng sinasabi mo, nagkaroon ng tampuhan or natural yan eh. Normal yan sa grupo. So, parang madidissolve na yung si Katuna noon. Si Wally, binuulit yan. So, alis kami ni JC or siyempre may mga tampu-tampuan eh, di ba? Binuulit ni Wally yun, si Katuna. Hanggang sa nagkaroon ng second album. Na na-record yun, si Katuna. Hanggang sa tapos yung second album na yun, kami rin gumawa nun. Nung idea na yun. Alam naman ni Wal yun. Yan, yung mga Butterfly Tattoo, yung mga mga lahat na nandun sa Second album ito ng Forcy Katuna. Halos kami rin ang nagbuo nun ni JC, ni John, kami apat pa rin. Parang in-enhance nila. Tapos sila rin nag-record. So ibang members na yun? Iba na yun. Parang puro guest basis na lang yun. Okay. Karela Nasan. Kumuha talaga sila ng malupit, ha? Tep, chika yan. Basta iba-iba yung yung dimension ng bass. Na yun eh. Pero may ibang miyembro na yung Forcy Katuna na pangalawa. Meron pa session pa rin eh. Session. Pero meron yatang may nag-stay. Ewan ko, hindi yata nag-stay. Hindi, joke. Hindi. Parang meron naman, pero syempre, iba yung namin eh. Yung kaming apat eh. Pag kaming apat, solid. Oo, mainit eh. Syempre, iba yung tugtugan pag yung apat. Alam mo yung kamado kayo, di ba? Alam mo yun, pag tumutugtog kayo, pag solid yung grupo. Kamado confident kayo. Confident ka talaga sa stage, di ba? Kamado kayo. Alam mo yung iba, di ba? Unlike na mayroon kang sessionista o di ba? Hindi ka mapakali. Tatama. Kahit ako, pag ako sa inyo, pag tumutugtog ko sa inyo, tatama ba ako? Hindi, ba? O ganun. Tama ba itong ginagawa ko? Ganun. Iba yung solid talaga. So, tapos, nung time na yon, nung may second album na yung Forcy Katuna na hindi ka nakasama, may Escalera na nun o wala pa? Wala pa. Tapos kailan nabuo yung Escalera? Kayo na yon mismo bumuo nun? Kami na yon. Kayo ni John? Hindi, baling bumalik lang ulit kami. Nagkabati-bati kami. Okay. So ngayon, si Forcy Katuna, ang nila, diba, si Jotay. Ang manager. So, naka-level si Forcy Katuna nung second album. Ewan ko kung anong level yung pinag-recorda nila. So, hindi pwedeng galawin tong name na Forcy Katuna.
Yun, okay na kami ni na John. So sabi ni gumawa na lang ng panibagong pangalan. So which is Escalera. Bakit Escalera? Escalera. Na tinutugtog niyo for si Katuna din. For si Katuna din tinutugtog, di ba? Yun din yun. Pero pangalan lang. Para hindi tamain tong level ni for si Katuna. Pero sinong nag-isip nung Escalera? Hindi ko school alam vocal ba yun? Parang ganun yata eh. Ganun. Escalera Brothers. Di ba? Ganun. Escalera Brothers. So nag-start ang Escalera, apat kayo ulit? Kami ulit. Yung first Katuna. Yung pa rin. Tapos nagkaroon na kayo, anong unang-unang ginawa nyong project? Or nung nagkita-kita kayo, anong unang-unang ginawa nyo? Anong ba ginawa namin? Yung mga lumang kanta. Oo, in-rehearse nyo. Oo. Yung mga lumang sulat ni Wal, tinry namin gawan ulit ng areglo na bago. Yun. Hanggang ngayon, hindi pa rin nare-record. So wala pang album yung Escalera? Wala. Single-single lang. Pero possible ba yun na yung ibang songs nyo dun, yung mga favorite songs nyo dun sa For si Katuna, i-record nyo ulit? Pwede naman daw yun eh. I-record mo ulit sa ibang di ba? Kasi si For si Katuna nasa yung una, di ba, Naki Tower. Yung pangalawa, hindi ko na matanda yung record label na nila. Pero pwede daw i-re-record. Total, kayo naman ang sumulat nun, di ba? Kayo naman ang composer nun. Nag-arrange na nun. Kasi depende sa pinirmahan nyo, may number of years na nandun siya sa label, na pwede na siyang, di ba, mapunta sa artist. Pero Tower Records naman yung una, di ba? Actually, nung ginawa namin yun, yung first album, alam kong, ang pagkakaalam ko ex-deal yun. Gagawan ni John ng gitara si Tower. Exchange ng recording. One album. The ex-deal yun. Yung pag pumasok ka sa Tower, makita mo yung parang parang gitara sa pagpasok nila. Yun. Kulay violet. So black. kung ex-deal yun, dapat sa kanila yun. Dapat. 'Di ba? Dapat sa inyo kasi yun nga yung yung deal eh. Sa kanila yung gitara, sa inyo yung bibigyan nila ng free recording. 'Di ba? Ayun na hindi nalinaw eh. Oo. Kung sino may-ari ng OSR. So hindi nangyari. Hindi ko lang alam pero so yung album na yun under pa rin sa kanila. Hindi sa inyo, 'di ba? Alam ko. Tapos yung second album, yun na yung sa label na yun. Pero wag na natin pagtalunan yun kasi hindi naman kumita yun eh. Joke lang. Pero magaganda yun. Alam mo yung yung 100,000 yun na fans. Oo, magaganda yung ibang areglo doon pakinggan nyo. Pakinggan nyo, i-check nyo. Meron kayo sa di ba? Meron ba sa Spotify? Sa YouTube meron kayo? Meron. Pero Escalera, meron na sa Spotify yun, di ba? Wala ba? Wala. Pero ilang songs na yung nyo, original songs nyo sa Escalera? Ang nagawa pa lang doon, siguro nabubuo pa lang doon 3. Tinutugtog nyo na yung 3 na yon? Minsan. Pero kasi mas paborito namin nung first album. Yung mga first album. Kasi yun yung tatak mo as For si Katuna. Diba? Doon ka nakilala eh. Yung tugtog na yun eh. Tsaka mas masarap tugtugin. Meron tayong tinugtog, di ba, sa The Punk Connection, na kanta nila? No? Naalala mo? Speed yata yan. Oo, yan. Speed. Tinugtog namin yan. For si Katuna yun. For si Katuna yan. Okay. So ngayon, patutugtugin natin ulit yan. Balik kami, Jam 88.3. Yun. Tayo sa radyo. Maghapon nyo, simula umaga hanggang gabi. Paulit-ulit. Wala na ibang Ex-deal din ang gitara kay John. Oo, sabihin mo kay John. 3 oras yun, paulit-ulit. Ayun. So, nakikita ko lagi yung mga post mo sa Facebook. Lagi ka nagmomotor. 'Di ba? Yung mo nga, yung profile pic mo yata, 'di ba? Yung big bike. Matagal ka na bang mahilig sa motor o recently mo lang yan nahiligan? Ano ba? Hindi, nung unang pagmumotor ko, kasi hindi pa naman into big bike, hindi ko pa naman kayang bumili noon eh. Yung unang motor ko is Honda Wave. Honda Wave 110 yata. So wala pang walang 125. Yung unang lumabas 110. Nagpabili ko sa kapatid ko noon. Dahil gusto kong bumiyahe. yun yung yun yung iniisip ko eh. Ba't ko pabili na parang
angkas or ano, ganyan. Yung career, gano'n. Ganun ang gusto kong mangyari. Kaya ako gustong bumili ng motor. Honda 110 yon. Hanggang sa, hindi ko naman ginawa. Puro gala lang. Mas masarap pala magala. Mas masarap magala. Hanggang sa, ayun na, nagkaroon ako ng CB400. Yun yung unang first. Yun na yung unang mong big bike? PB1. Yun yung 400, di ba? Ang lakas na manog nun eh. Talagang, yung buo yung tunog nun eh. Tapos hindi ka naman makatakbo ng PB1. Pero depende siguro. Anong year mo yun nabili yung unang mong big bike? Ano ba ako nun? May asawa na ako nun eh. 22, 23. Ganyan. 2022? 23 years old? 23. 23 years old. 23 years old na ako nun. So mas nung nagmotor ka, mas ginagamit mo ba yung motor o minsan lang kotse ka talaga? Hindi, mas gusto ko motor talaga. Motor talaga yung kaysa sa sasakyan. Kasi napaka-inconvenient ng motor eh. Kahit saan. Oo. Traffic, di ba? Takbo ka agad. Kunyari may emergency or kung gusto mong habulin na tao, di ba? May mga utang sa'yo. Bayad ka na. Habol mo siya eh. Post mo yun. Bayad ka na utang. Hindi, pero joke lang yan. Hindi ko naman talaga sinisingil. Pero kung tatama. Pero kung naririnig ka niya. Sana magbayad ka, di ba? Bilang nagmo-motor, anong nararamdaman mo pag sinasabi yung mga kamote rider na yan, di ba? Kamote rider? Ano ba? Ano ba yung Marilaki? Marilaki. Madalas kami dyan kasi yung grupo namin Ninja Cools. Ninja Cools. Yun yung grupo nyo. Ilang members pala meron ng Ninja Cools? Dami na. Nasa 1,500,000 nata yung member. Grabe. Hindi, marami. Talaga? Sino bumuo nun? Ikaw? Hindi. Ang unang Ninja Cools talaga, yan si Jonathan Belan, ako si parang apat lang kami yan eh. Naglolokohan doon eh. Hanggang sa napunta sa amin si Jomar, nagaling sa BR, sa kabilang group. Sabi niya, nagtampo-tampo siya doon, di ba? Sabi niya, Nok, gawin na lang natin to Ninja Calls mo, buuin mo na lang. Di ba? Sabi ko, sige, di lumipat ka rito. May mga tampot na po siya doon sa mga ibang grupo niya ron eh. Okay. Hanggang sa binuo namin to Ninja Calls. Hanggang sa dami, dumami na yung miyembro. Sino pangalan nun muna? Ikaw? Ninja Calls? Ikaw yan, no? Paano mo nalaman? Manok na manok eh. Calls eh, no? Mga Jakol. Hindi, bawal yan ba dyan? Hindi kasi Ninja, di ba? Mabibilis. Kasi yung grupo namin nun, kasi nung puro bata pa noon eh. So puro aggressive. Talaga matutulin. Hindi ko naman masasabing kamote kasi may disiplina eh. Sila yung mabibilis na may disiplina. Pero kahit anong disiplina mo sa pag yung accidental lumapit sa'yo, wala. Oo. Totoo yan. Ang daming member ng Ninja Calls eh. Siguro nasa 300 to 400. Talaga? Oo, madami. Pero hindi naman lahat sumasama eh. So, naging na siya talaga? Formal na talaga na grupo yan? Katulad ngayon, may track day kami sa racetrack. Ginagawa namin yon every month or kung ano maisipan ni Jomar na date. Ngayon, ang sasama na nasa 70. O biruin mo yan, dami nun, may big bag na yan. No? Ba't sila sumasama doon? Kasi para matuto. Hindi ko nasa racetrack ka, kare-karera ka. Kasi doon sa racetrack, mas disiplinado. Iba doon eh. Iba doon pag na-apply mo yung iba naman yung pagmumotor mo sa kalsada. Iba din yun. Di ba? Sa racetrack, pwede kang bumirit dyan. Basta tama yung linya. Doon mo dapat gawin yun sa racetrack Di ba? Hindi sa... Doon mo gawin yung pagiging kamote mo. Sige, magdulas-dulas ka dyan. Kasi magkatumbling-tumbling, magbasag-basag mo mo dyan. Okay lang. Banking. Ay, naka-safety ka eh. Di ba? Kompleto kang Unlike sa Marilaki or sa kalsada. Delikado talaga. Di ba? Ang dami na na-accident. Kaya sa kalsada, disiplina yung grupo. So, lagi kayo nagra-ride? Every Tuesday. Dati Thursday. Every week talaga? Thursday o Friday. Hanggang sa nauso kasi yung pipicturean ka na aksidente ka, di ba? Nag-viral ka. Nauso yun eh. So, pag yung Thursday, nakita nila maraming big bike or Wednesday, ganyan. Pipicturean. Yung tawag dito, maniniyot ba tawag doon? Maniniyot, yun. Pipicturean ka doon.
Ano yung maniniyot? Photographer. shoot. Maniniyot. Photographer. Iba yung alam mong Ibang maniniyot yan. Ninja calls yan. Nauso yun eh. So, lipat. Pag Thursday, dami namin. Pipicturean talaga. Doon sa Marilaki yan? Oo. Nararamdaman namin, maraming sumasabay ng mga malilito. So, lipat kami ng Wednesday. Ganun na naman. Oo. Nakikisabay sa inyo para cool, diba? Hindi. Kasi naiiwasan namin yung aksidente. Diba? Siyempre, pag marami kang kasabay nun, sabi ko, kasama kay Jomar, gawin na natin Lunes yan. Sigurado wala na sa atin sasabay niyan pag Lunes. Wala naman sumama sa amin pag Lunes. May mga pasok eh. O Tuesday may sumasama. Ayun. Pero siguro mga na lang, 15. Pero kung mag-ride kami, 30, 40, ganun. Pero bakit ba gusto nila yung Marilaki? Dahil ba doon sa kurba na yun? Yun ba talaga yun? Kaya ang daming Actually, yung magbumotor, yun talaga yung gusto. Sa big bike. Yung kurba na yun? Kasi lalaro mo siya, di ba? Number 2, yung nature. Yung, okay. Tapos pangatlo, yung mga resto. Pagkain. So, nagiging na siya, puntahan na siya talaga naman nagbumotor, Kaso ang hirap nga lang nun kasi hindi naman siya private na May ibang mga sasakyan, di ba? Kaya yung aksidente. Ang hirap. Pero doon, nag-ano rin kayo? Nagbabangking-bangking. Pero may posisyon. Inaral nyo na sa racetrack? Merong doon, may nagtatrangko doon. At saka yung iba doon, naka-cardo. Merong nasa unan doon, naka-cardo. Sasabihin, may aso, may buhangin. May nagagay. Or may una muna tatakbo doon para pasadahan niya kung may langis ba or ano. Ganun. Organized yung ganong manakbo yung ride nyo, kumbaga. Hindi katulad ng iba nga, kaya nadidisgrasya din. May bara-bara lang. Yun yung kamote. Pero ikaw ba na disgrasya ka na sa motor? Disgrasya? Hindi pa. Hindi pa. Semplang. Dulas-dulas lang. Kasi alam mo naman pag motor kami nga, sumemplang na din kami nito Pero hindi naman major. Sa baha, pero ang talaga, yung sa kapatid ko, kasi yung kapatid ko naman, nasa tamang lane siya, kaya lang yung laseng na security guard pa yun na laseng, may truck, nasa likod ng truck. Nag-overtake siya sa truck. So, sumalubong siya dun sa lane ng kapatid ko. Ayun. So, head-on sila. Hindi siya masyadong napuruhan. Buhay pa siya ngayon at malakas at yung security guard. Oo, buhay. Pero yung kapatid ko, yun yung napuruhan. Ang problema nun, wala siyang pambayad sa medical. So, kailangan operahan. Yung mukha ng kapatid ko, may may fractures So, worth 500,000 yung kinote sa kanya na para maoperahan. Pero hindi kaya nung nakabunggo. Yun yung masakit na part doon, 'di ba? May mga anak 'yon, 'di ba? So hanggang ngayon nasa sila, nasa korte kasi yun nga hindi niya ma-provide yung yung hospital bills. Pero tumulong sila dun sa sa unang yung bakal. yung sa unang confinement nung kapatid ko. Nagbigay sila pero hindi naman full, nagbigay sila. Kaya lang yung kailangan talaga na operation dun sa mukha niya, hindi nagawa. Ang sabi sa kanya, para na rin sa mga nagmomotor, ang sabi sa kanya, ilang months na dapat yun 1 month lang. Kailangan, operahan na. Kaya lang, ngayon, yung niya, nagkalaman, di ba ganun yun? Yung yung parang anuhan na ng laman. So, ang kailangan sa kanya, pag inoperahan siya ngayon, babasagin ulit yung mga buto para maayos. Tanggalin, So, ganun ka-hassle yung ginawa mo. Tapos, laseng na walang, wala pang yun. Lisensya. Grabe, di ba? Ay, din, na-disgrasya pala ako. Diyan din, pauwi na kami galing Maril. Ito, yan. Ayan, butas yan Pero naka-gloves na ako yan. Yung may knuckle na, nabutas pa. Galing kami ng, Pantipolo pababa ng SM Taytay. Ang dami intersection doon yung mga papalabas ka ng lagpas ng SM. Lahat naglalabasan doon. Parang nagmamabilis na rin ako noon pauwi. Nang nakabungguan ko ng Honda Click. Matanda. May top box tinamaan ko rito. Actually, kaya ko pang pigilin
Tapos parang yung matanda sinadya niya pa na iandar para tumama ako. Kaya hindi ganun ka kaya hindi ganun ka yung disgrasya. Ganyan lang. Diba? Gugulpihin ko nga sana kaya lang matanda. Nakita mo matanda sa akin. Umamen ka na lang. Nag-bless ka na lang. Tay. Diba? Alam mo kasi siyempre, tas siya pa yung galit. Siya yung nag-cross. Galing ako rito. Galing siya dun sa papasok dito. Tatawid siya dun sa kabila. Diretso yung kalsada. Ikaw yung nasa right of way. Oo, diretso yun eh. Sabi ko tayo na. Alam mo nga, dahil nga sa mga kamote riders, ang dyan, ang nagiging negative effect niyan, yung nalalahat na yung mga nagmamotor. So, halimbawa, yung mga nakakotse, pag nakikita ng motor yan na medyo padrip na agad yan. Kasi nga, lalo na ngayon, di ba, ang dami ng mga lumalabas sa mga news na tungkol dun sa mga kamote riders. So, makakita lang sila ng dyan, nagmamotor. Nandun na yung nainis na kagad sila, di ba? Kaya nalalahat. Kaya lang, yun, nadadama yung iba na maayos naman na mga riders sa kalsada, di ba? Kaya yun yung nun. Yung sa grupo nyo, puro big bike dapat. Yun ang requirement para maging kasama dun sa... Hindi naman. Basta marunong ka lang makisama. Pwede ka doon. Talaga? Kailangan mo, syempre may motor ka. Wala kang motor, kariton dadali mo. Pwede yun. Dapat meron ka ring kahit category na 400. So dapat nga, big bike nga. 400 pataas. Pero yung iba naman kasi na member nun, nagbentahan na ng motor. Parang hindi pa rin namin naalas na pa rin siya. Kahit na mas mababa na sa 400. Parang kasama. Dahil alam namin, bibili ulit yun eh. Maiinggit yun pag nag-set ulit ng ride galing, no? Every week na may maintain yun, tapos lumalaki kayo. At di ka gumawa ng parang event na may tugtugan pagkatapos yung mag-ride, may tugtugan. Malapit na yan. Pwede yan. Pwede natin gawin yun. Kasi ang dami yun eh. Kayo pa lang. Yun pa lang, audience na yun eh. Parang na yan eh. Parang party na tugtugan na ride sa dulo, no? Yung pinaka last. Kahit doon sa racetrack, di ba? Pwede magtugtugan na sa racetrack. Ginagawa naman yun eh. Pwede yan. Okay. Soon, di ba? Paggawa natin sa Wiltech. Kasi si Wiltech, nag-sponsor sa amin yan eh. Nililibre kami ng paddock. Binibigyan kami ng discount sa racetrack. Ang galing ngayon, katulad ngayon sa April 4, mayroon kami mga t-shirt. Lahat yung bibigyan ng Wiltech. Kaya thank you, Wiltech. Pala siya sa... Pwede yun. Pag nag-event kayo, automatic yun. Si Wiltech. Masusuporta siya. Okay. So, paano mo pinagkakasya yung yung, alimbawa, meron kayong araw sa pagmumotor, tapos, di ba, meron ka pang Sorry, yan nga ang tinatanong ko rin sa sarili ko. Diba? Kaya yung mga member namin sa Ninja Cools, ako presidente nun eh. Tatanong ko pa lang yan. Joke lang. Pero parang inano nila na, sige, ikaw, Pres. Kasi talaga ang ganyan si Jomar, si Ramil ako, si Abner, si Jeff, si parang konti lang may nagtayo nung una yan eh. So, I act as Pres. Si Jomar as a ride coordinator. So, tinawag na nila akong Pres, na hindi naman sumasama sa mga malalayong ride. Di ba? Minsan lang ako sumama. Pero, nandun pa rin naman yung paggalang nila kahit mga impacto sila. Kahit niinis sila. Pero hindi, siyempre, pa rin, solid pa rin yung grupo. May mga respeto pa rin sa bawat isa. Galing. Yun nga, kasi, di ba may mga ibang business ka pa? Ano pa ba yung ibang mga business mo bukod sa sa Yoblar? Paano ka nag-start pala mag-business? Kasi alam ko, siyempre, yung main business mo ngayon, Yoblar, di ba, yung sound system. Pero bago yung Yoblar, yung unang negosyo mo? Teka. Nagtulak ako ng marijuana nung siguro yun. Tulak pa palayo? Hindi, joke lang. Hindi, joke lang yun. Literal na nagtutulak. Tulak na kariton. Kariton, dyan. Buy and sell talaga eh. Nang ano? Inumpisan ko tumutugtog ako. Benta ko ng gitara. Benta ko ng ganito, ng effects, ng ganon. Doon nag-umpisa yun eh. Yung buy and sell eh. Okay. From there, tapos napunta na sa sa sasakyan. Nag-buy and sell ako sa sasakyan. Di ba? Siyempre sa buy and sell ng sasakyan, hindi pa uso kupal. Napakadami ng kupal nun. Talaga? Oo. Dun yung word na dapat na kupal. Paano sila nangungupal? Dami. Lahat kasi sa buy and sell,
napakahirap ng labanan sa buy and sell eh. Although kikita ka lang dyan, 30, 20, 10, 5, mabilisan, di ba? 5,000, gano'n. Yung tinatawag nila na pass break, di ba? Tinatawag nila na durog. O, pwede na, 5, 10, 15. Ayun. Ano ba? Yun, napaka high yung risk dyan sa buy and sell. Makakabili ka ng unit na lubog, makakabili ka ng unit na talbog ang papel, di ba? Na hindi mo alam. Siyempre, wala pa nung... Tapos yung napakahirap pa ng verification nun eh. Yung napagbentahan Ngayon, email mo lang, pwede na, di ba? Kahit nasa Cebu yan, kahit nasa ilalim ng lupa yung papel mo, pwede mo ng email or kasi nung main branch ng isang galing yung sasakyan mo eh. Ngayon, pag sinabi nila, makikita mo yan, kunyari, letter K, galing Mindanao. Di ba? Letter A, galing Region 1. Alam mo yan eh. Letter R, Subic. Di ba? Medyo malawak yung buy and sell eh. Lahat ng klase ng tao makikilala mo sa buy and sell. Wala kang tropa dyan. Okay. Bihirang-bihira. Kasi pera yung pinag-uusapan dyan eh. So, may mga mandurugas, ganun. Lahat. Grabe naman lahat. Halos lahat. Talaga? 90%. Kasi gusto mong kumita eh. Di ba? Ngayon, pero nag-buy and sell ako, palakaibigan ako eh. Palakaibigan ako eh. So, ang dami kong tropa. Punta nga sa amin eh. Pagtanong mo na ba kayo? Kasi ano kayo dyan? Ganun ako makisama eh. Iba yung, pag ako kinabigan mo ako, pag tinreat mo ako as kaibigan, titreat kita. Mas malalim pa doon. As Doble. Kapatid. Hindi kita ititreat na kaibigan. Ititreat kita as kapatid ko. Kasi ganun ako eh. Proven na namin yan. Diba? Ganun ako. Kahit kami, diba, sa banda namin. Ganun ako. Pwede naman, stage, diba? May music video shoot kami. Sige, padala. May mga shows po kasi kami. May mga shows po kasi kami dito, na humihingi rin kami ng tulong kay Joseph. Alam mo, nag-music video shoot kami, agaw-agimat. Kailangan namin extend yung stage. Isang tawag lang dito. Padala agad. Sa mamatay kasi inggit yun, diba? Diba? Kailangan namin ng wala kaming sub. Pangit yung tunog eh. Padala ng sub. Ganyan. Kapag hindi niya pag may labas naman siya, mag-o-offer siya nung ibang ibang itulong. Kaya totoo yan, proven yan. At saka yung mga yun, hindi namin nakakalimutan yun. Hindi. Hindi mo kailangan yan. Nakalista sa puso yun. Di ba? Pero yun nga proven naman na yun sinasabi yan. mo nga na kapag tinrato ka na kaibigan, doble. So, wag mong kaya namin i-prove din yun. Huwag ibab yung pera. Kasi yung pera kikitain mo yan. Iba yung may totoo kang kaibigan eh. Iba yun. Yung pera. Long term yun eh. Yung kaibigan eh, di ba? Ikaw nga marami kang pera, wala ka ng tropa, masaya ba yun? Siyempre hindi. Di ba? Bilang ka lang ng pera mo dyan sa gilid. Bumili ka ng kaibigan mo, wala ka nang mabibiling gano'n. Mabibili mo, puro peke. Gano'ng katagal ka nag-buy and sell dun sa sasakyan? Actually, nag-umpisa yan. Alam mo ba, kaya ako nag-buy and sell ng sasakyan, nanalo si nanay sa raffle. Kotse. Oo, Abeo. Yung parang mga malilit na kotse nun. Yung parang mga Mirage ngayon dati. Ano ba yung Abeo? Saan siya nanalo? Anong Supermarket. Talaga? Totoo pala yun, no? Totoo yun. Pero nagbayad kami ng tax. Yun ang masakit doon yung tax. Hindi tax-free. Nagbayad kami. Siguro 80,000 or 85. Nagbayad kami doon. Ngayon, ano yun eh. Sabi ko kay Ermat, hindi tayo kasya rito. Ang lit eh. Parang Mirage lang doon eh. Abeo. Diba? Sabi ko, benta ko to. Tapos bili tayo ng family car. Starex. Or sinabi ko naman kay ate, sabi ko, di tayo kasya eh. Diba? Sabi ko tayo, nag-iisip ako. Naibenta ko. Tapos nakabili kami Starex. Parang nabangga yun. Yun, sabi ko, benta ko ulit. parang malas parang malas to ah. Pero pinaalam ko naman sa kay nanay yun. Yung napanalunan niya, binigay ko yung half. Yung half, para may pera si nanay, di ba? Tapos yung half, yun yung pinangpuhunan ko sa buy and sell mo. Buy and sell. Tapos padagdag kay ate, ganun, bumili ka sa sasakyan. Sabi ko, nabangga, benta ulit natin. So, doon ako nag-isip. Sabi ko, kaya ko pala magbenta ng paulit, di ba? Na kumikita ka.
Ayun, nag-start na doon sa benta ng benta ko, ano. Hanggang sa, ang dami ko na benta, di ba? Tapos, lumubog. Siyempre, yung meron kang makakasama na niloloko ka, di ba? O, magkano yan? Magkano dampot mo dyan? Yung pala, mababa lang pala, di ba? Niloloko ka na kasama mo. Para lang kumita siya, di ba? Hanggang sa naging 100, parang 120 yata. Yung hawak ko na pera. So from Aveo to Starex to Adventure to basta magaganda na yung sakin eh. Bumalik ako sa Nissan Sentra. Sabi ko, shit. 120 na yung pera. Magkano lang Nissan Sentra? 75. Sabi ko, paubos na. So ibig sabihin, yung buy and sell, hindi rin makakapit para mabuhay ka o Pwede siguro kung marami kang puhunan. Pero kung ganun lang yung puhunan mo, hindi. Kasi kikita ka lang dyan, 10, 15, 20, ganun lang. Maliit lang pala, no? Oo. Sabi ko, hindi, bili ko na lang instrumento to. Try ko mag lights and sounds. Okay. So, doon nag-start si Yoblar. Sa puhunan mo doon sa... 100 na lang yun. 120. Teka, anong taon to para maintindihan natin parang yung time frame? Anong year yan? Ano na yan 16 to 17. So, nag-start si 16 talaga. 2016. 16. So, nung naisip mo yun na mag-sound system ka na lang, kasi nga banda ka na. So, may alam ka. May background ka system. Yes. So, banda ka. Alam mo yung, di ba? Ayun. So, naisip mo bumili ng mga gamit. Pero basic lang na setup siguro. Dalawang power. So, ano una mong nabili na gamit pala sa Yoblar? Dalawang powered speakers. Okay. Kasi meron na akong gitara nun eh. Oo. Tapos may nabili ako ng drums na second hand, ganun. Oo. So meron ka na nun. Wala talagang PA system. Dalawang lang. Yun lang. Dalawang powered speaker lang. Dalawang alto. Grabe. Dalawang alto. Wala kang monitor, walang sub. Oo. Tapos ayun. Paano ka? Mixer. Mixer, sunod na lang yun. Kasi yun na yung mga kailangan mo eh. Okay. Yun yung mga kailangan mo eh. Paano kang nagdagdag? Tapos ano yung mga na-set-upan mo pala nung dalawang speaker lang na yun? Yung mga simpleng party lang. Wala, tropa lang yan. Kunyari ikaw, look, may instrumento ka na pala eh. Set-upan mo nga to. Magkano budget? 2,500, 1,500. Talaga? Oo. 3,000. Isang gabi yun. Acoustic na siguro yan, no? Yun. Hindi, bandset na yun. Talaga? Sabi ko, teka, 3,500. May drums na yun. Oo, kompleto na may amp na yun. Tapos dalawang powered. Oo, pero hindi ko inisip yung pere. Sabi ko, inisip ko yung matuto. Di ba? Yung matuto ng, basta sige, okay lang. 3,000, 2,000. 1,000. Wala. Pamerienda, sige. Basta matuto lang. Hindi ko inisip yung pere. Yun talaga inisip ko yung matuto. Tapos, bumili ka na ng mixer. Ayun. Ikaw mismo pumipihit. Oo. Dati nga, nagbabanset kami. 3 kami. Oo. Si Owel, si JM. Ako rin driver. Ako rin stage man. Ako rin tigabot ng mic. Kaling, ha? Banset yun, kami. Alam mo yung parang matuto lang. Oo. Nag-hands-on ka talaga dun sa ano. Kaling. Although may kita, ko. Pero hindi katulad ng buy and sell na instant di ba? 5,000, 10,000. Ito, katrabaho ka talaga dito. May pagtsatsaga. Di ba? Alam mo meron. Alam mo may mga sange. At saka ito na yung forte ko eh. As musician. Di ba? Ito na yun. So 2016 yun, inupisahan mo yung Yoblar. Yoblar na pangalan nun o hindi pa? Hindi pa. Wala pa. Kasi inisip ko may anak na ako ng 3 eh. Oo. Si Johan, si Blaine, tsaka si Armani kay Yoblar. Yun. So, pinangalan ko na lang sa kanila. Johan, Blaine, at Armani. Si Armani yung pangalan. Yung pala yun. Okay. Inisip ko rin talaga yun. Bakit Yoblar? Pero hindi ko rin naitatanong sa'yo. Kasi parang inisip ko, kunyari, si Stream, ganon, Noise, ganon. Common. Kala ko lover boy. Kasi Yoblar, lover boy. Kasi yung Yob, di ba? Yung nag-invento. Di ba yung Yob boy yun? Napainom tuloy ng tubig. Lover boy daw sabi mo eh. Hindi, kasama yun. Kasi kung wala kang love sa sa ginagawa mo. Kahit anong ginagawa mo, tama. Business yan. Kahit ang pagtugtog mo, kung wala kang love doon, wala yun. Wala yung ginagawa mo. Mula doon sa basic setup mo nung Yoblar, yung unang sound system mo,
ilang years or months bago ka talagang nag-upgrade na meron ka ng sub. Paano ka nag-upgrade? Paano ginawa mo? Gano'ng Kasi katagal para ba? dun sa mga, syempre, alam mo maraming mga ngayon na sound system provider na maliit nagsisimula. pa sila sa ngayon. Katulad sila Adeng, di ba? Yung basis ng Agaw-Agimat, nagsisimula rin siya. So paano kang lumaki ng ganyan? Ano yung mga steps na ginawa mo? Mula dun sa basic na yun, yung papunta dun sa next step na meron ka ng sub, meron ka ng mixer, may ilaw ka na. Inipon ko yun. Yung makita mong maliliit. 2,000, 3,000, 1,500, 5,000. Inipon ko yun. Hanggang sa, yung kumpare ko, pinasok ako sa Vista Mall. Si Nestor. So, yung endorse na ako sa Vista Mall. Yun, nakuha ko yung mga basic. Dalawang powered, yung dalawang wireless mic. So, may regular na ako. Oo nga, oo. Yung pagpasok sa akin doon, in-endorse na ako ni Nestor de Jesus. Yan. Kumpare ko yun. Ayun na. Binigyan, okay naman. So, okay yung performance namin doon. Hanggang sa binigyan na ako ng maraming show ni Vista. Ng maraming basic. Sabi ko, hindi na kaya ng gamit ko. Oo, di ba? Eh, syempre ako, palapos ako eh. So, ang dami kong hater ng mga... haters na, Syempre, yung mga... Alam mo ng panahon ngayon, di ba? Ako, palapos ako eh. Hanggang sa nakilala ko pinakilala sa akin ni John. Si John Gonzales, di kasama yun. Sound system din yun eh. Parang pinasok niya kami doon. Or si Yanig, si Totoy. Si Totoy, di ba? Pinasok niya sa Colin. Yung Colin. Ikaw sinama ka niya sa Colin. Pero wala pang, para daw bumili ka ng gamit doon. Diba? Nandun yung mga gamit. Naging endorser din namin yun. In-endorse din namin yung Colin, yung microphone na ginagamit ko. Yes. So, yung utang ko, pinapadaan ko pa kay Totoy or kay wala pa akong credit line nun kay Colin Tanlin. Hanggang sa naman, nakita man nila na regular yung show. Pinautang na rin ako ni Colin. Diretso ka na. Kaya maraming salamat dyan, Boss Tomas. Tumutulong din sila talaga sa sa mga sound system providers, 'di ba, yung mga maliliit. Grabe, sila yung tumulong talaga sa akin. Para lumaki. 'Di ba? Makautang ng ganito. Pasalamat sa Colin Tanlin, pinautang niyo ako hanggang ngayon. Hanggang ngayon hindi pa bayad. Konti na lang yun. Konti na lang. Ang laki ng utang ko dun eh. Buti hindi ka pero pinapost. Pero mababait yan. Hindi, nagbabayad naman kasi ako ng utang. Okay. Kailangan mo magbayad. Basta magbabayad lang. Kasi yung pagbabayad ng utang, gawin mo as achievement mo sa buhay mo yun. Di ba? Napakasarap sa... Parang nakapagtapos ka ng college, nabayaran ko. Ganun yung pakaramdam eh. Ako, bayad ng utang eh. Hindi ko kinakahiya yung pag-utang. Lahat naman ng negosyante, 'di ba? Meron talagang loan talaga 'yan eh, business loan. Para lumaki. Siyempre. Kailangan mo umutang. So yun na yung una mong paglaki, yung sa Colin Tanlin ka na nakakuha ng mga dagdag na gamit. Hanggang sa siyempre sila may mga line array speakers, may mga ilaw, may traces. So ganun agad mula sa basic, biglang meron ka ng mga line array agad. Or pakunti-kunti lang muna? Sub muna? Hindi. Ang bili ko ng pakunti-kunti eh. Hanggang sa lumaki ng show. Hindi, utang na naman. Ganun yung nangyayari. Utang na naman. Pero nakikita nila na lumalaki yung Yoblar. Pero, kasi di ba sila naman sa Colin Tanlin, yung magkakapatid sila Miss Julie, si Sir Tomas, sila Sir Johnson, pag nakikita nila na yung tinulungan nila lumalaki, natutuwa sila eh. Kasi parang sa kanila, achievement din yun. Yun lang naman yung gusto nilang makita talaga pag tinulungan kanila, yung lumalaki ka, diba? Yun. So yun ang malaking naka-boost ng Yoblar. Yun. At saka yung mga show na rin kasi 'di ba? Parang na rin eh. Sunod-sunod na, syempre nung nakilala na rin kasi. Nung nabuo ka na ganung na yung mga gamit mo, sunod-sunod na, no? Nakilala nila ako ng mga inis, Malakas mang asar, no? Ba? May araw ba na nababakante yung Yoblar? Dati. Kasi ang lagi lang naming event, weekend lang eh. Friday, Saturday, Sunday. Dati sa Vista Mall. Tapos yung mga ibang, kasi pangkaraniwan ng event, weekend eh. Diba? So, ang patay mo, Monday to Wednesday. Wala ka nun. Pero ngayon, nahihint na ko na. Meron na. Meron na. May mapasok na.
Ilang ano na ngayon ng Yoblar? Ilang unit bang tawag doon? Na, di ba parang isang buong, isang unit. Itong isang show, di ba isang unit bang tawag doon? O isang group? Ilang ganun na ang... Group? Group bang tawag niya doon? Dati, umpisa, isa lang talaga. Di ba? Parang 5 tao lang, gano'n. Parang 5 tao lang yung ano eh. Hanggang ngayon, kaya ko nang bumuo ng 3, 4. Oo. Na solid na grupo. Kasi madaling gumawa ng team eh. Yung kuka lang ng gato. Ang mahirap doon, yung alam mo ba kung tatama yung trabaho nila? Diba? Kasi sa Yoblar, ako ayokong kumukuha ng mga, ano ba, tawag dito? Yung hindi qualified. Hindi qualified. Tanga o ano. Sorry. Ang ganda nga ng mga post mo eh. Sabi mo, looking for, ganito, ganyan. Kailangan yung nagsashabu para gising. Pero joke lang yun. Alam ko naman, joke lang. Pero di ba, puro patawa nga eh. Kaya buti siniseryoso ka pa rin ng mga tao. No? Kaya, sa bahay ba ganyan ka rin? Puro patawa yung ganyan din. post mo. Yung sa family mo, sa wife mo, sa mga kids. Ganyan ka rin, puro ka rin patawa? Hindi, tahimik ako sa bahay. Napaka-seryoso ko sa bahay. Parang ano ko tawag dito. Ano ba? Basta ayoko nung magulo, ayoko nung makalat. Talaga. Ayoko nung maingay. Parang ito. Pareho pala kayo. Hate na hate ko yung madumi. Hate na hate ko yung maingay. Kasi dapat pag nasa bahay ka, yun na yung pinaka-peace na oras. Sanctuary mo na yan eh. Parang ganun. Yun na yung pinaka-peace na oras mo, di ba? Tama. Tapos makakita ka pa madumi, di ba? Hassle yun. Tama. Mukhang katulong next time. Baka may mag-away pa rito. Ayan. Kaya pag madumi sa bahay, pinapagalitan ko yung mga anak ko. Ayan. Lilinis na sila. Pero ikaw naman naglilinis. Oo, dati. Pero ngayon naman kasi, yun nga, ikaw yung nagtatrabaho talaga. Hindi ko na kayang maglinis diba? Kasi puyat diba? Galing ng trabaho. Tsaka marami na akong pera ngayon eh. Hindi, joke lang. Magbumili kayo ng dyan, maraming walis, ganun. Magbumili kayo ng maraming diba? Vacuum cleaner na. Hindi ko na kaya. Sa oras ng trabaho, pag galing kang puyat, talaga higa ka na lang. Ganun nangyayari. Sa pagsa-sound system, lalo na nung nag-uumpisa ka, ano yung parang pinaka mabigat na challenge talaga ng mga nagsa-sound system, lalo na yung nag-uumpisa pa lang? Nyo. Ano yung pinaka mabigat na struggle noon? So, sa sound system, ano ba? Lagi naman dyan yung yung ma-perfect mo yung show eh. Dapat lahat ng event perfect eh. Kaya nga event eh. Isang beses akong, tawag dito, sumabit. Ano ba yun? Kasal pa. Anong nangyari? Wedding. Anong nangyari? Actually, hindi namin kasalanan. Parang tingin ko, kasalanan ng wedding coordinator. Nakaset up na yung voice ko. Pinapalipat ngayon. Sa kabilang side. Okay. Ito na yung groom tsaka bride. Grabe. So, dumating yung groom and bride, walang ilaw, walang background music. Ay, hindi nyo nga kasalanan yun. Dapat yung coordinator yon, di ba? Parang dapat dinelay muna nila yon. Dapat. Habang inaayos. Siyempre, umpisa pa lang kami nun eh. Diba? So, kami sunod. Pero wala ako sa setup na yun. Kinukwento lang ng tao. Pero tinawagan ako nung bride. Pinagbumura ako. Oo. Ang sabi niya, alam mo bang isang beses lang ikakasal ang tao sa buhay niya? Tapos pinalpak mo pa. So, sabi ko, kahit hindi namin kasalanan. Di ba? Although sige, may kasalanan, nilipat eh. Pero utos yun nung wedding coordinator. Di ba? Sumunod lang yung mga tao. Pero kahit na, mali pa rin. Di ba? Yun yung palpak talaga. Pinaka-worst yun. Minura ako nung bride. Which is tama naman. Minsan ka lang ikakasal. Isang beses lang sa buhay natin yan. Pinalpak mo pa. Sabi ko, ulitin mo na lang sa wedding kahit sagutin ko pa yan kahit 3 beses ka pa ikasal. Lahat ng gastusin mo. Hindi, wala pa akong... Pati trip to Europe. Sabi mo, pakasal kayo sa lahat ng simbahan. Diba? Ngayon, kung tatawag siya, sabi ko, sige, ikasal ka. Ngayon, di ba? Ngayon, di ba? Pati nga cake mo, sasagutin ko. Pati damit mo. Kung kanino mo gusto nyo ipasal, sagutin ko na. Huwag mo lang akong murahin. Pero yung lesson nun, totoo siya. Isang beses lang yung kasal eh. Di ba?
pinalpak mo. Oo. So, yun, simula nun, sabi ko, gusto ko, in-implement ko yun. Ayoko ng palpak. Oo. Dito sa Yobler. Oo. So, yung quality, yun ang pinaka-challenge. Yun quality, na ma-maintain nyo yung quality. Oo. Okay. Yun din yung tumatatak kasi sa Yobler. Oo. Diba? Kahit sinong itanong na kakilala mo dyan, maayos tayo. Pag alam mo, pag maayos Yobler. ang tao, diba? Masisipag, diba? Maayos magtrabaho. Pero hindi naman ganun, pero napa-perfect nila eh. Diba? Kasi nga, dahil gusto ko yung ganun na perfect yung trabaho. Ganun. Pag nag-set up ba si Yobler, stricto ka sa mga ano mo? Hindi kasi mahilig ka magpatawa, di ba? Kasi hindi ka pa namin nakita na nandun. Seryoso. Na sa event nyo mismo di ba? Kasi lagi sa iba tayo nagkikita sa tugtugan. Pero pag may malaki kayong setup, ikaw ba mismo yung nandun? Tapos stricto ka ba o nagpapatawa ka pa rin sa mga tao mo? Nagpapatawa pag yung umpisa. Okay. Pero pag alam kong hindi na ako aabot sa call time, or yung pag-endorse mo, pag-turnover mo nung event, doon, pinupukpok ko na yung mga yan. Ako na mismo yung nagmamando. Eto, gawin mo. Dito ka. Lumipat ka ron. Kunin mo yung kable doon. Tayo mo na yung LED wall. Ganon. So may mga, may mga labas na kayo na sabay? Oo, meron. Madalas. Paano yun? Paano mo yun mina-manage? Hati. Di ba? Hati. Pupunta ka dun pareho? Iniikutan ko sila. Iniikutan mo. Make sure ko lahat maayos. Ilan yung pinakamaraming sabay na nagawa mo sa isang araw? Ano ba? 4-5. Apat. Kasi hindi mo kakayanin yun. 5 sabay? Pero malalapit yun, ha? Hindi malalapit yun. Ang hirap nun. Lalo pag December. Diba? Ganun talaga, sabay-sabay. Yung tatlo nga lang, yung dalawa nga lang, mahirap na eh. Siyempre, mukha tayong pera, kukunin mo yan, di ba? Sayang din yan eh. Sige, kunin ko yan. Alam mong kaya pa nung gamit eh. Alam mong kakayanin ng, kunyari, sige, lagare. Yung tinatawag nila, lagare. Kunin mo, sige, tayo mo yung roofing doon. Ikaw, kaya mo ba? Kukunin pa natin tong kabila. Siyempre, yung mga yan, gusto niya. Sige, boss, extra yan eh. Titirahin niya ngayon yun. Tatayo ngayon. Yung kabilang team, meron pa isa. Sige, lagare. Sige, tirahin. Sila rin naman may gusto. Hindi ko yung gusto as pera. Okay. So, tinatanong mo pa rin talaga sila kung kaya nyo pa. Kasi naman, kung hindi nga naman nila kaya, mawawala yung quality. Hindi ako, kailangan tanong mo yung tao. Kung mukha kang pera, kunin mo lahat yan. Diba? Walang tanong-tanong. Basta gawin nyo yan. Isa sa mga challenges. Doon nagkakanda sabit-sabit. Isa yan sa mga challenges mo no? Yung tao sa tao. So, ano yung pinaka palpak na nagawa nung tao mo or nung crew mo na naaalala mo pa? Yun nga, yun sa kasal na yun. Yung number 1 na yun. Pero bago pa kayo nun no? Oo, bago pa Pero yun. Pero itong mga Meron mga technicalities na sumasabi talaga. Pero binabawi naman namin sa event. O kunyari, na-late lang ganito, ganun. Kasi, pero walang major na merong major, hindi, kunyari, ito, si stage kinuha lang. Tapos nagkaroon ka ng technicalities sa LED wall, ganun yung mga nagiging problema ko eh. Hindi talagang solid na ako lang. Okay. Ganun. Ano yung biggest na yung pinakamalaking setup mo ng Yobler? ng Yobler. Kasi napapanood namin yung mga setup mo eh. Wala namang malaki, puro malilit lang. Malilit lang yan. Puro puro mini concert lang naman yun eh. Pero kaya ko na mag-outdoor. Kaya naman mag-outdoor. Ano ba? Ano pinakamalaki so far na setup mo? Na Yobler lang, walang ano ba? Walang, yung reinforcement? Actually, yung reinforcement, hindi mo maiiwasan eh. Kailangan mo talaga. Kahit yung mga malalaking sound system nagre-reinforce pa rin sila. Kahit sila. Okay. Yun yung maganda normal sa lang. Nyo sa sound system. Tulungan. Tulungan kayo. Kaya na-reinforce kapag may kahit sa Cavite, di ba? Nangyayari din yun na yun din, sila din, yung mga sound system providers, nagtutulungan talaga sila. Kasi hindi mo naman magagawa yung super laking event na yun eh. Di ba? Kung wala kayong tulungan. So, mahirap na ka pa talaga dyan, yung halimbawa, halimbawa,
Coops ka, di ba? So, walang tutulong sa'yo. Walang diba? sa'yo. Diba? Oo, yun yung mahirap. Lalo na kalaban mo, yung madami. Lalo na pag yung sobrang mukha kang pera or swapang ka. Yun, diba? Yun yung mga iniwasan kong tao. Oo. Yun yung mga hindi ko tinutulungan. Oo, kasi bulungan yan ay. Huwag ka dyan, kasi ganyan yan. Basta, naramdaman ko na yan, swapang yung tao. Hate na hate ko yun eh. Kasi ako mapagbigay ako eh. Ayoko nung yung talagang, alam mong ginugulangan ka. Alam mo naman pag ginugulangan ka. Oo, mararamdaman. Yun nga yung lagi kong pineplay. Nanggugulang to. O sige, dito ka. Pineplay ko sila. Alam ko yung pagkatao mo eh, di ba? Ikaw napakagulang mo, di ba? Tsaka ako sasabihin sa iyan pag yung magkagalit na tayo. Ako, salbahe rin kasi ko eh. Pero mas yung nananig sa akin yung kabutihan. Tama. Oo. May oras na lalabas yung pagkasalbahe ko eh. Kung sinasalbahe ka, masalbahe ka. Parang ganon. Kasi, may laking kalye ko eh. Oo, hindi naman kami pinanganak na mayaman o ano eh. So, alam ko yan, mga ganyan. Gulangan yung naranasan ko yan eh. So, ayokong, ngayon, nagkaroon ng konti, di ba? Gusto ko iparanas yung tama. Parehas. Yung parehas ka sa kapwa mo. Di ba? Ayoko nang gugulang. Ayoko nun. Tama. Kasi mas masarap sa pakiramdam yung kung parehas ka. Diba? Pero sa industry nyo, kahit sa mga tao ko, marami, alin na mas marami, yung matitino o yung mga nanggugulang sa sound system industry? Yung personal mo opinion, mga kalahati or mas marami yung mabait eh. Mas marami yung matino. Buti naman, mas marami yung matino. Pero bilang ko yung lahat ng magugulang. So, identified na rin. Kilala nyo na rin kung sino. Lahat yun. Okay. Naka-X lahat sa list ko yun. Pero siguro sa ibang tao din, sa ibang sound system din, baka naka-X din yung mga yun eh. Alam na rin na itong mga to, so, diba, X talaga yung to. business mo na yan, yan eh, long term eh, diba? So, kapag nanggulang ka, mahihirapan ka sa business mo, diba? Dahil makikilala ka eh. Andit lang na industry eh. Yun nga. Andit lang nito eh. Bakit ka pa magbibigay ng room para sa panggugulang? Oo, walang ganun. Yung pera na yun, kikitain mo naman yun. Kahit sa mga tauhan. Oo. So, kahit sa mga tauhan, pasweldohin mo na maayos. Di ba? Oo nga, ganda ka ng mga video mo na patawa eh. No? Pag sweldohan, magkano ang in-advance mo? Tapos biglang hindi mo bibigay. Mali pala. Maganda yun eh. Maganda yun eh. Kasi yung bali niya, di ba? May bali ka na. Maganda yun. Tinatuloy mo pa ba yung content na yun? Nakakatawa yun ha? Hindi na, nawala na kasi nahuli na siya eh. Nahuli ng polis eh. Nagsabu kasi. Nahuli na. Dahil tatlo yung nag-scatter eh. Pero ikaw ba meron kang sa isip mo yung gusto mo, dream mo na ma-set upan na event or artist o syempre na hindi mo pa nasa-set upan? Siguro foreign. Mga foreign bands or foreign artists. O kahit sino naman, dream yun eh. Magkaroon ka ng pinakamalaking stage as a sound system. Kahit sino, dream yun. Ganun. So yun ang mo, nasa bucket list mo. Pero sa sobrang stress, ayoko na. Talaga? Kasi sobrang stress sa sound system eh. Kapag foreign, di ba, ang tindi ng requirements, di ba? Ang mga tech rider nila. Meron ako napanood recently lang na video na pinost mo na sobrang ganda ng ilaw. Saan yun? Sino ba itong? December Avenue ba yun? Oo, ang ganda ng pinakita mo sa akin. Ang ganda ng ilaw. Pinakita ko pa sa kanya eh. Siya yun. Yung ko yung direct. Talaga? Siya yan. Anak mo? Siya yan. Talaga, tinitrain mo na. Oo. Ang lupit nun. Galing. Bawat, di ba, intro pa lang, parang may nakaganon yung ilaw, tapos yung, ang ganda ng pagkakadesign ng ilaw na yun. Ano yun? Yung ilaw na yun, dinesign yun, kausap nyo mismo yung banda, yung December Avenue ba yun, no? Tama? Or kumbaga, parang, in coordination ba yun with the band? Or sarili niya lang na-design yun? Siya na yun eh. Talaga? Siya na yun. So, hindi alam nung banda kung anong lalabas na ilaw? Lupit. Oo, galing nun. Kasi may kwento yung ilaw niya eh. Diba, pero yun, ikaw ang nag-train nun or actually, nag-aral siya? Hindi ako marunong mag-ilaw. Marunong ako magturo ng tempo. Kaya yung si A, siya yung tiga-ilaw ko nun eh. Ang tinuturo ko lang, kunyari, yung tempo, yung kulay, ganon. Hanggang sa iniinsayo ko pa nga yan. Tinawag yan ni Bamboo.
Sabi ko, ano setlist ni Bamboo? So, pinatingin ako, Provinciana, gano'n. Sabi ko, sige, Provinciana muna tayo. Sa inano niya. Tempo yan. Sabi ko, hindi basta ilaw, di ba? O kunyari, nag-solo lang si gitara, ilawan mo ng ganyan-ganyan, di ba? Hindi. Sabi ko, pakinggan mo. Tama. Pakinggan mo kung ano yung ginagawa ng gitara. So, doon mo ilagay yung kulay mo. Kulay, kung ano yung kulay kanta. At galaw, di ba? Nag-solo si drums. Puro strobe. Sabi ko, hindi ganun. Sinauna ganun. Basta pag may solo, strobe. Di ba? Naduduling ka na eh. Hindi, idikit mo doon sa kick. Di ba? Idikit mo doon. Kung ano yung ginagawa ni drums, yun ang gawin mo. Kung ano yung ginagawa ni bass, yun ang gawin mo. Ano mano-mano niyang ginagawin? Program yun? Program yun. Siya yan. Lupit Ganda nun. Ang galing na niya mag-ilaw. Kung ano. Hindi kasi si A. Ilang taon na ba siya? 23? 22, 23. Ano siya eh. Nag-drums din kasi siya. Nag-drums din niya. So alam niya yung ano din. May tempo siya. Oo. Mayroon din music din sa katawan niya. Kaya ano rin siya. Pero yung concert na yon na nakita ko yung kasi intro lang yung napanood ko eh. Yung buong show ba na yon gandong kaganda ang ilaw or intro lang yung talaga? Kasi parang ang dami niyang kailangan gawin eh. So para sa isang oras na show, gagawin mo yon. Parang lupit nun. Ginagawa niya through program eh. Talaga? Yung buong show? Lahat ng kanta. Lahat ng kanta inaral niya? May setlist siya doon. Lupit. Grabe, no? Pinoprogram niya isa-isang kanta. Galing. So ano pala, halimbawa, kailangan mo rin pala, kung ikaw yung mag-iilaw, kailangan mo talaga nung set list. Tapos aaralin mo yung mga kanta. Ipo-program mo na. Pagdating dun, kaso, meron bang times na naka-program na, tapos biglang nagloko? Meron. May yun mga technical sa gano'n. Natanggal yung on cable. the spot yun. Meron. Pero ang galing nun. Parang pag banda ka, tapos gano'n yung ilaw, ang sarap tumugtog eh. No? Kasi dati wala naman nun eh. Wala. General ilaw lang eh. Normal lang. Tapos gumagalaw. Diba? Kahit tahimik yung kanta. Strobe lights. Pero yun kasi mas nagdadagdag ng drama. Kasi diba ang show kasi audio-visual yan eh. Yung audio yung naririnig mo, tapos yung visual yung napapanood. So pag audience ka, naririnig mo yung kanta, dramatic, di ba? Parang maiiyak ka. Tapos yung ilaw, dramatic din. Lalo ka maiiyak, di ba? Parang ganun yun. Dapat kabit yun, audio tsaka visual. Kaya magaling. Sa ano ba, Escalera? Balik tayo sa Escalera. Meron na ba kayo natugtugan na kayo yung nag-set up? Ano ba? Wala sa mall. Sa mall. Diba? Tumugtog din kami nun eh. Sa Vista Mall. Tumugtog din tayo na. Republicat siya tayo. Yung sa baba? Kasama natin sila. Sa malls, sa mga malls meron. Vista. Pero ano lang yung maliit na setup lang yung sa maliit lang yun. Iniisip ko yung talagang ganung setup. Nung UP Fair, pero si nag-setup yata nun eh. Hindi ko lang kung sino supplier nun. Malaki yun eh. Malaking stage nun eh. Ngayon ba maraming gigs ang Escalera? Wala. Anong nyo ngayon? Anong kasi plano? Busy sila eh. Busy sila. Lalo si John, no? Si John, napaka-busy na. Si Wally may trabaho. Ako rin. Si JC, ewan ko kung anong pinagkakabisihan nun eh. Basta busy siya. So, bira na kayo. Busy siyang magbilang ng butigido sa... Joke lang. Ano ba? Sino na ba drummer nyo ngayon? Di ba dati umalis yung drummer nyo, di ba? Ngayon, bumalik na nga si JC. Bumalik na. Okay. Siya ulit. Ay, may ano pala kami. May 70s kasama Urban Dub. 70s Bistro. Sa 19 yata. 19 70s Bistro. Maganda na yung ano nila hanggang ngayon, di pa kami nag-ensayo. Di ba? Ang gagaling. Hindi, magagaling naman kasi talaga. Ang gagaling. Dapat may ensayo. Bakit sa amin, pag magse-session ka, bibigay lang namin yung kanta eh. Basic lang naman yung walang oras. Walang oras Hindi, nag-ensayo tayo nun. Pero isang beses lang. Pero alam mo na kasi yung mga kanta. Hindi, sinusulat niya eh. Nakanota siya eh. Di ba? Sa iPad. Kasi nga alam niya na yung mga kanta. Yung guide na yun. May guide na ako para sa inyo. Kami naman, pag magse-session din naman sa atin, si Joseph, naman kami, confident naman kami na kahit walang rehearsal, alam namin na aral mo.
So, sa Escalera, meron kayong bagong kanta ba na anong future plans ng banda? Ayun nga, i-record yung mga natapos na kanta. 3, 4 yun eh. Pero, saan kayo, pag ganyan, saan inyo balak mag-record? Si John lagi nasusunod sa ganyan eh. Siya lagi. Kasi, pag sinabi namin single, gagawin yan, gawin mo ng album. Pwede pangatlo album na naman to na walang nangyayari sa buhay, di ba? Hindi ko alam kung saan gagawin, kung tower o ano. Basta bahala na sila dun eh. Basta ang trabaho ko lang dun sa Escalera, Porce Catuna. Mag-arrange. Ayan. Si Wally sulat, arrange ka. Actually, yung arrangement, kami lahat din eh. Pero yung mas maraming ambag, yun, kami nga ni John. Kasi kami yung sumusunog doon sa musicality. Ayan. Tigatawa na lang yan si Wally tsaka si JC. Pag nasabi, wag yan, mahirap yan. Ganun na lang yung ganun lang ang ambag nila eh. Ganun. Ay, sana isang album ulit. Sana. Oo. So, music video, Oo, yun pala, hindi nyo ba binabalak magkaroon ng music video? Dapat eh. Kaya lang nga sa sobrang busy talaga. Sobrang busy nila. Lalo si John, hindi mo na matawag yan. Sa dami na nagpapagawa ng gitara sa kanya. Ang hirap. Ano yun? Paano yun? May usapan ba kayo na halimbawa hindi pwede yung isa, hindi kayo tutugtog? Or syempre si Wally dapat siya yung nandun. Kapag automatic yan, kapag hindi siya pwede, talagang wala. Pero sa inyo, sa inyo, sino yung halimbawa, kapag wala, pwede namang mag-session? Pwede naman yun. Pwede. Oo. Lagi ako pinapa-session nila, di ba? Lagi akong wala eh. Nagsa-session. Pinapa-session nila. Sa amin din kasi kapag halimbawa hindi pwede nga si Ading, yun, nagsa-session. Kasi hindi mo rin maaalis yung yung mga emergency na sitwasyon nila, 'di ba? Ayun. So sa Yoblar, naman ang mga ng mga paparating na mga mga projects or setup or anong bago, may bago bang ang daming bago. Ang dami kong bagong utang eh. Yung mga ilaw. May bagong bili. Kasi magastos yung ilaw eh. Yes, bagong biling mga So kung gustong tumulong 'di ba ng mga mga organizers, ayun, kontakin nyo si Yoblar. Joseph Yoblar. Hindi ako sumisingil ng mataas. Sakto para lang. ma-fully paid na, 'di ba? Mabayaran ko yung mga utang ko. pero ito pala kanina nakalimutan ko itanong, meron din bang mga na-set upan mo na tapos hanggang ngayon hindi pa rin bayad? Marami. Paano yun? Paano mo hinahandle yun? Umaasa ka pa na. Gano'ng katagal pala? Yung pinakamatagal, gano'ng katagal? Ang iba namang hindi nagbabayad dyan. Kunyari, reinforcement eh. Diba? Yung mga sinasabi ko sa'yo na magugulang. Diba? Kinakalimutan nila yun. Talaga. Ganon, hanggang sa makalimutan mo na rin. Malakas ang memorya ko. Ulto mo nga yung bali ng tao, kabisado ko. Hindi ko yung sinusulat, ha? Memoryado ko yun. Ang maganda dito, kunyari nagkamali ako. Yung tao ko mismo mang nagtatama sa akin. Boss, 2,000 na bali ko. Wow, napaka-honest naman. Bihira yung gano'n. Oo. So may may incentive yun. May incentive. Oo, dahil doon natutuwa ako sa iyo. Sige, 3,000 na bali mo. Kaya dagdagan ko ng bali. Hindi. Papasalamat ako sa mga tao na yun. Di ba? Kasi totoo yun. Pero kung sa iba yun, ayos, ligtas na ako. Ilan ba tao mo ngayon? Ilan ang tao mo? Yung regular dyan, nasa 15-20. Yun. Pero pag mga malalaking setup, reinforce rin ng tao. Nag-ano kami 60, 70. Talaga? Oo, pag talagang sobra. Oo, ganun, malalaking setup. 60, 70, ganun setup. Pero regular na tiga sa amin talaga. Or yung tao, 15, 20. Dati, lahat ng tambay doon sa amin, kinuha ko eh. Tinrain mo na lang. Tinrain ko lang. Ikaw, binigyan mo ng binigyan mo ng trabaho, di ba? Oo. Di ba? Ganda yun, gusto ko makatulong eh. Di ba? Lahat ng, kahit adik ka, sige, halika. Turuan mo eh. Gusto mo magbago eh. Pag alam mo hindi babago, balik ka doon sa inyo. Ganun lang yan.
So hanggang ngayon, Vista Mall pa rin. Yun pa rin ang kliyente mo pa rin hanggang ngayon. Oh. Kasi nung nag-umpisa ka, sabi mo, Vista Mall. Hanggang ngayon, di ba? Ikaw pa rin ang maghawak ng mga meron setup, pa naman. Lahat ng setup to. Marami pa naman. May mga pumapasok yung SM yung pero ngayon kasi iba na yung client eh. Hanggang lumawak na yung network eh. Oo nga. Iba-iba na eh. Hanggang sa in-endorse ka rito, endorse kay kinuha ko ng lahat eh. Ano pinakamalayang na setapan ng Yoblar? Ano ba? Malayo? Wala, Bataan lang eh. Bataan. Yun na yung pinakamalayo. Yun lang. Yun lang. Paano kung halimbawang merong sa'yo, merong kumukuha pero out of town, yung mga, halimbawa, Cebu, nagtatawid dagat din ba mga sound system? Hindi pa na ano yun. Kasi meron naman doon sound system, Unless na lang talagang dati may account ako doon, yung sa Cebu, ginagawa ko, kukuha na lang ako, kakilala ko doon. Oo nga. Na kasama doon sa group namin. Tiga Davao o kukunin ko yun. Sino bang, magtatanong ako sa group namin, sino tiga Davao na trusted? Ayun, kukunin. Pero soon ba, naiisip mo na maglalagay ka rin sa ibang lugar ng Yoblar? Hindi na siguro. Ito nga lang, hirap na ako. Baka hindi na siya makapag-motor. Tsaka hindi na makapag-banda. Oo. Mahirap. Magsasuffer yung motor at banda. Yung pa naman yung isa sa mga diba? Yung kaligayahan natin. Yung nga yung parilib mo eh. Sana matapos yung album nyo. Diba? Kasi siguro hindi naman palaging busy si John eh. Baka magkaroon din ng time na, alam mo yun, mabakante. Yun, upuan nyo agad, diba? Sayang, ang galing kasi nila eh, diba? Lahat sila magaling eh. Kaya for sure ako, yung mga nakakanood sa inyo ng live, nag-aabang na yan ng ng album nyo. So yun, sana yun yung next. Bago tayo mag-end dito sa episode natin, malimit namin din natatanong. Kasi bukod sa conversation natin na marami talaga silang natututunan, 'di ba? Sa lahat naman ng episodes, ganun yung gusto naming mangyari na yung mga viewers natin, yung mga listeners natin, marami silang matutunan at ma-inspire sila dun sa guest namin. So ikaw ngayon, hihingan ka namin ng advice para dun sa mga nagsisimula pa lang, kasi marami kaming mga friends na nagsisimula pa lang sa mundo ng sound system. And yun, inspiring yung yung pagsisimula mo eh. Hanggang sa lumaki ka na eh. So ano yung advice na mabibigay mo sa kanila? Ako ba talaga yan? Ikaw yan. Hindi pa naman ako malaki eh. Hindi malaki eh. Hindi ko tinuturong na malaki eh. Basta nung nag-uumpisa pa lang, hindi ako tumitingin talaga sa pera. Oo. Ina-enjoy ko yung work. Learning. Walang tigil yun. Hanggang sa hindi mo na namamalayan, lumalaki ka na. So, nakakabili ka na ng ganito. Basta wag sa pera. Huwag kayong titingin sa pera. Kahit sa pagkatao niya, huwag kayong tumingin sa pera. Yun yung inano ko sa sarili ko. Hindi pera yung batayan eh. Yung pag-aaral. Kasi pagkatapos sa pag-aaral, yun eh, sunod na yung pera. Andun na yun. Hindi mo na mamalayan, papasok na yung income mo. Hindi mo alam, basta may earnings na pala akong ganito. So makakabili ka na ngayon. Di ba? So yung mga pwede magpautang sa'yo, may pera pala to, pwede pautangin, di ba? Katulad sa video, pinapautang ako 1 million kanina. Sabi ko, ba't niyo ako papautangin? May 2 million plus 3 million for, di ba, ako sa bangko niyo. Totoo. Hindi kanina naman lang yan. Totoo o nagloloko ka ulit? Hindi, totoo yun. Kanina nasa hindi ko na alam kung ano eh. Sir, nag-withdraw eh. Sir, alam mo ba, pwede ka nang umutang sa amin ng 1 million cash? So napaisip ako. Ba't niyo ako papautangin? May pera nga ako sa bangko. Di ba? So parang, naglolokohan tayo rito. Di ba? Hindi, basta wag sa pera. Wag sa pera. Pero totoo yun. Kanina lang yan. Kala ko nagloloko ka lang eh. Kasi pag nandun, sisilipin nila yung bank account mo eh. Di ba? Kung anong i-offer sa inyo, video light, video insurance, insurance ng kotse mo, ganun eh. Basta pag nakita nasilip nila, sir, pwede ka nang umutang. Ganun. Okay. Basta wag sa pera. Pakikisama, learning. Number 1 yun, pakikisama. Lalo sa mga tao. Wag mo i-treat yung mga tauhan mo na
na crew. Yan. Di ba? Yan. Oras ng trabaho, i-treat mo sila as professional. Oo, as worker. Pagkatapos yan, pwede mo itropa. Kasi mas masarap yun. Iti-treat ka nila as kaibigan din. Tama. Pero pag trabaho. Trabaho. Yun yung joblar. Yun. Sa pakikisama talaga. Okay. Kasi yung may mga umaalis, so yun yung mga suwail na. Di ba? Yun na yung natuto ka na. So mas gusto mo na ng mas maraming event, mas maraming kita, mas mataas ng 3F. Di ba? Sila yon. Pero yung joblar, ito yon, pakikisama. Hindi sa pera. Oo nga. Yan. Okay. So yun. Napakinggan nyo yan. Kung kayo, yung mga kaibigan namin, mga kilala na nasa nag-uumpisa sa mundo ng sound system. Yun ang number one. Pakikisama. At saka yung pagkatao mo, wag mong ipagpapalit sa pera. Diba? Yes. Dahil long term yan. Yung, kapag sinunod nyo yung advice ni Joseph, malayo din yung mararating nyo sa buhay. Diba? Hindi, andito pa rin eh. Diba? Nagsimula ka sa ano. So yun, ano pa rin yun? Achievement yun, diba? Masyado ka lang humble eh. Pero sa iba yung mga nakapakinig sa atin, yung achievement mo, inspiring yan. Kaya yun, more power sa joblar. Thank you. At syempre sa sa Escalera. Ayun. And thank you sa pagpapaunlak mo sa invitation namin na alam namin busy ka eh, pero 'di ba? Hindi, dapat mag-thank you. Nakaupo ka ngayon dito, 'di ba? Ayun. Kami naman gusto lang din namin makatulong sa mga yung mga ginagas namin, sa mga artist, sa business nila, sa banda nila. So yun, salamat. And yun, nagpapasalamat din kami sa aming partner studio, ang Black Sheep Manila Studios dito sa Sandoval Avenue sa Pasig. So nandun din sa link yung kanilang page. So kung meron kayong pangangailangan sa studio shoot, kahit video, photo shoot, so yun. Yung mga creative services nila, pwede nyong i-check. Black Sheep, BLK, SHPMNL. Yun, studios. Ayun. Check out. Thank you. Alright. Yoblar, maraming salamat. Meron kayong mga comments pala and suggestion. Naku, saan katutak ang comments yan? Sana. Yung mga haters. Yung mga haters ko. Comment na kayo. Hindi, ako naman, sigurado yan. Mga comments sa future episodes. Diba? Baka mamaya may gusto silang i-guest naman namin or mga topics na gusto nyong i-suggest. Yun, comment lang kayo sa baba. Sa baba. Ayun. Yan, comment lang. Ayun, baka i-discuss namin yan para mapagbigyan kayo. Ayun. Okay. So, salamat at sinamahan nyo kaming muli sa isa na namang Amplified Convo dito lang sa Loud! Sa looban. Dalawa yan tayo. Looban ng Taguig. Looban ng Taguig. Yung bahay namin. Rolling na ba lahat? Rolling. Okay. Welcome sa Loud. Ako po si Wendy. Ako po si Renmi Nadella. At syempre, ikaw yung magiging Ako ba? Okay, ulit. Thank you. Sorry.